Amen, praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Yung talaga nagpapasalamat kay Lord dahil panibagong araw na biyaya ngayong linggo. Hallelujah! Yung puso niya, sabik na sabik sa presensya ng Panginoon. Say, praise the Lord! Praise the Lord. Amen! Hallelujah! Tayo po manalangin. Panginoon, wala nang masasarap pa kundi sa presensya mo. At salamat sapagkat kami biniyayaan mo ng panibagong araw kung saan kami malayang makakapagpuri, malayang maiitaas ang aming mga kamay, malaya naming mabitbit ang aming puso, ang aming oras, ang aming buhay dahil sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat din po sa biyaya ng lugar kung saan ay nagkakatipon-tipon po kami. Dalangin namin, hallelujah, ang pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. At again, sa amin pong pag-uusapan ngayong araw na ito, ay walang ibang maluwalhati, walang ibang maparangalan, kundi ang pangalan ng tunay na nagbigay ng kanyang buhay para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang pangalan, ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Napakaraming mabubuting bagay ang nangyayari sa aming buhay araw-araw. Kaya naman hindi kami matitigil na ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo. Salamat rin po sa mga revelation na sa iyo nagmumula. Ang aming puso ay binubusog mo, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyong salita. Lalo tigit, natututo po kami na di-discover namin ang kabutihan mo at ang magandang plano mo sa bawat isa sa amin, kasama ang aming sambahayan. Hallelujah. Again, O Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for this glorious day. And to you alone the glory. In Jesus' name, this all we pray. Amen and amen. Praise Jesus. Kamaya mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat sa buhay mo. Thank you, worship team. Alam niyo, nakikita ko parang may mga ginintuan tayo ngayon. Amen. Gintong-ginto ang katabi mo. Praise God. Hallelujah. So, welcome back sa ating lahat. And I praise God dahil nandito na naman tayo sa isang puspusang service para sa Panginoon. Sabihin natin, mapupuspos ako ngayon ng banal na Espiritu. Amen. Welcome muna natin ating galing sa Qatar. Sila si Michelle Ayan, saka yung kanya. Ano pangalan? Audrey, mamaya papakilala natin, palakpakan natin ang brethren natin from Qatar. Welcome po in JCTD Dubai and thank you for coming. Praise God. Salamat po. And sino pa dito ang bisita? Yung matagal na, tapos ngayon lang uli nagsimba. Siyempre, love tayo ni Lord. Amen. Sabi sa katabi mo, love ka ni Lord. Kaya nandito ka uli kasi bumalik ka. Amen. Amen. May English pa tayo ngayon? Oh no. Oh yes. Hello sister. Wala naman ano. Okay. Kinabahan agad si Paula. Kasi siya interpreter natin. Amen. Bakit ba kailangang bumalik? Tanungin mo yung katabi mo. Kailan ka ba bumabalik? Kailan ba tayo bumabalik? Kasi ang pinag-uusapan po natin sa buwan ng March is returning to God. And praise God, nakabalik po ako. Amen. Mula sa Pilipinas, pinagpala ng Diyos. Na-enjoy natin isang buwan na bakasyon. Salamat sa inyong prayer. Natuwa naman ako dahil maganda yung plano ng Lord. Nabigla ako dun sa mga pinuntahan ko. Binulaga ako ng presence ng Panginoon. And nangyari naman po ang mabuting kalooban ng Diyos. Mamaya ko ikwento ko yung iba. Ang daming pansit na sumalubong sa amin. Pansit kinabagan. Ano ba yun? Pansit na binato. Iba-ibang pansit. Pansit kabagan ba yun? Kala ko kinabagan.
Okay, kaya ho tayo bumabalik kasi, ano ibig sabihin? Galing ka doon. Amen. Babalik ka lang pag galing ka doon. Pero pag hindi ka galing doon, hindi, ang tawag sa'yo, hindi ka bumalik. Pumunta ka lang. Naintindihan po natin. We are talking about returning to God. Amen. Makikita natin sa Joel 2 verse 12. Sige, basahin po muna natin ang salita ng Diyos. Okay. Sabay-sabay with feelings. Kasi sabi mo sa katabi mo, hindi ka nang hihina ngayon. Kahit na ito pala yung tunay na dahil nga po dito ngayon, no? Hindi naman tayo naka-live kaya okay lang. Kaya lang ni-YouTube nyo, no? Kasi diba, pagka tayo naka-fasting, nung unang panahon, pagka mga fasting, ang itsura talaga nila ay talagang hindi mo maitsurahan. Kasi nga, pinapakita nila that they are on fast. Diba yung iba nga ka-work mo Amen. Pag pumasok, alam mong naka-fasting. Sa itsura pa lang, alam mo na Hindi dahil nangayayat. Hindi yun ang dahilan. Sa itsura pa lang nila, di ba? Hindi mo alam kung ngingitian mo ba or babatiin mo. Huwag mo na lang batiin. Di ba? Minsan hindi mo alam kung mag-hello ka ba, mag-good morning ka ba. Kasi sa totoo lang, sa umaga, tulog pa sila. Kaya pag pumasok sila ng tanghali, hindi na good morning. Goodbye na nga sa iba yun Pagpasok, uwi na din agad. Napaka nila, privilege nila. Bansa nila to Pero yun nga, kapag tayo po ay nag-aayuno, hindi halata sa'yo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, with feelings. Babasahin natin yung Word of God with conviction. Amen. Sabihin natin, ready? 1, 2, 3. Now, therefore, says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Amen. Pakisunod po yung 13. Bakit ba pinababalik tayo ng Lord? Bakit? Actually, hindi tayo to, pero ito yung concept. Bakit may pinababalik ang Diyos? Anong sabi sa 13? 1, 2, 3, so rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for For He is gracious and merciful, Amen. slow to anger and of great kindness, and And He He relents from doing harm. Amen. Kaya pala pinababalik tayo ng Diyos. Sabi niya doon, turn to me now. Bumalik ka na habang meron pang panahon. Praise God, nakabalik ka. Alam niyo po, dati madalas akong nananaginip na naiiwanan ako ng eroplano. Pero baka sabi ng Lord, rapture ba yon? Ang sama pala sa pakiramdam. Eroplano pa lang yun, lalo na pag rapture, naiwan tayo. Pero ngayon po, hindi na ako nananaginip ng pinag-pray ko na. Sabi ko, Lord, di ako pwede maiwanan ng rapture. Ang sama sa pakiramdam, paggising ko, tinatanong ko tuloy, nasa Pilipinas ba ako? Nasa UAE ako. Sino dito nakaranas na iwan ka aeroplano? Di ba? Anong pakiramdam? Hindi ka makahabol, Hindi ka makahabol. Muntik pa nga ako maiwanan. Ito naman totoong kwento. Muntik ako maiwanan nitong huli. Kasi yung gate 110 fully occupied na. So nagstay ako sa gate 108. Di doon ako nakaupo. Pakuya-kuya-kuy pa ako doon. At message pa ako. Mamaya nagla-last call na pala Emirates. Emirates flight ko, okay. Last call na ng Emirates. Sabi ko, bakit kaya nagla-last call? Actually, 10, pa naman yung flight ko, 10:30. Kaya lang, nag-early, sila? Nag-early closing ng boarding gate. Sabi nila, Ma'am, Emirates po. Yes, Ma'am, last call na po. Ay, last call na ba? Nagmamadali ako. Nangahulog pa yung shawl ko. Hindi ko na binalikan, basta kailangan makapasok ako. Kasi pag di ka nakapasok, sabi sa katabi mo, huwag kang papaiwan sa rapture. Pag hindi ka nakapasok, sayang naman. Hindi mo pa alam kung kailan ka uli makaka-flight. Pero sa totoo lang, sa rapture,
Once lang yan. Amen? But praise God, di tayo naiwanan. Naiwan yung shawl ko. Sabi nung staff, "Ma'am, ano pong binabalikan niyo?" Sabi ko, yung shawl ko, naiwanan ko. Pakiano na lang. Ay, dadalhin na lang po sa inyo. Amen. Bakit may binabalikan? Meron kang pinanggalingan. Now, the Lord is telling to the Israelites people, when you read assignment, number 1, assignment agad. Pastora, kakarating mo lang, assignment agad ha. Joel 1. Read the whole chapter of Joel 1. Then you will understand bakit ito sinasabi ng Diyos sa kanila. Napalayo ng sobra. Alam nyo ba na ang Israelites ay very close sa heart ng Panginoon? They are the chosen people. Sino dito close ka sa amo mo? Kahit absent ka, present ka. Sir, siklib ako. Bakit? Ay, hindi na nga nagtatanong eh. Okay. Take care. Tapos kompleto sweldo mo. Close ka. Parang maraming na-absent dito na. Hi! Parang isang LG kayo dyan ha. Close ka. Pagka-close ka, di ba? Close ka sa puso. So ito mga Israelites, they are the nation. Hindi lang tao ha, hindi lang particular na tao. They are the nation that are close to heart of God. Mahal na mahal sila ng Diyos. At pinangakuan sila ng magandang buhay at pinagpalang buhay. Kaya lang napalayo sila sa Panginoon. Parang tayo nung una. Amen. Ang hindi lang natin na naranasan ay yung maging close tayo sa Diyos noon. Hindi na natin naranasan yun. Nandun na agad tayo sa napalayo. Kasi nga ang naabutan na nating henerasyon ay malayo na agad sa Diyos. Naintindihan po natin. Di ba yung mga kanununuan natin? Pag trinace mo si lolo't lola mo, kakabit at kakabit yan kay Adan. Kasi sila yung mga unang tao. Doon pa lang napalayo na kaya hindi mo naranasan na close ka sa Diyos. Malayo na agad yung naranasan natin. Pero ito mga Israelites, naranasan nila na makasama ang Panginoon, ang presensya ng Diyos. Naranasan nila yung pagpapala, yung palupang pangako na puntahan nila. Kaya nga nandun sila eh. Kaya nandun sila sa promised land. Subalit, after few years, ano po nangyari? Basahin niyo. Ano nangyari? Napalayo silang muli sa Diyos. Bakit sila napalayo? Sa dami ng mga idols, sa dami ng idolatry, sa dami ng mga gawain na nagpalayo sa kanila, napalayo sila. Kaya yan, anong nangyari sa Joel 1, nagkaroon ng punishment. Sino dito may anak? Pag napapalayo pag napapariwara yung mga anak nyo, pinapalo nyo ba? Ngayon bawal na sa Pilipinas, lalo na sa school. Sinong teacher dito? Naintindihan ko yung mga saloobin ng mga teacher. Wala nang ganong pagdisiplina. Kami nun. Sino dito nabato ng eraser? Kaya may mga an-an kami dito. Akala namin chok pa, an-an na pala kababato ng teacher natin, di ba? Pero it's a way of yung dinidisiplina. Somehow, at least na-disiplina tayo. Di ba ganyan minsan yung mga anak natin, pag dinidisiplina natin, may mga punishment tayo na nirurules sa kanila. Kaya lang talaga ngayon, maraming lumalabas na modern parenting. But one thing that is so sure para sa inyong anak, walang modern parenting eh. Biblical way ang gamitin niyo. And the Lord will teach us how to raise our children. Amen. So, kaya nangyari, nagkaroon ng punishment ang Diyos. Nakaranas sila ng iba't ibang locust. Ito talaga itong mga Ilocanong ito pati locust kinakain. Tama ba? Nag-send si Pastor doon, Pastor Alani, magdala ka nito. Baka ako'y ma-hold sa airport. Yung mga salagubang ba yun? Ang tawag doon? Mga langgam, piniprito. Ano tawag doon sa lagubang ba? Ano yun? May tawag si Jeremy. Anong tawag mo doon?
Hindi. Ano yung sabi niya? Yung may mga pakpak na maliliit. Basta hindi namin alam yun. Hindi nga namin alam na kinakain pala yun eh. Crispy daw yung pag naprito. Crispy! Merienda! May tubig-tubig pagka ano. Pero wag ka love na love nila yan. Amen. Sa mga exotic. Kaya ngayon nagkaroon ng iba't ibang locust. Sa mga susunod natin pag-uusapan, ano ba yung mga locust ngayon. But praise God. Hallelujah. Alam niyo ang Diyos, ayan o, sinabi sa 13, your God is so gracious. He's so merciful. Hindi niya matiis kahit na sino dito yung magulang na hindi mo matiis yung anak mo. Kahit na galit ka na talagang dahil sa lalo higit ang Diyos. Amen? Kaya nga, gumawa siya ng solusyon. Balik niya ito mga napalayo sa Kanya. Bakit? For the Lord is gracious. He is merciful. He is slow to anger. And of great, sino pang makikita mo sa mundo ang merong great kindness? Sabihin mo sa katabi mo, kasunod ka. Yun yung tatay natin eh. Amen? Our Father is a Father of great kindness. And He relents from doing harm. Amen. Kaya pala tayo, kaya pinababalik, kasi galing tayo sa Diyos. That's the original plan. Yun talaga, sabi mo sa katabi mo, yun ang original mo. Ngayon, hindi mo na alam kung alin ang original at photocopy, ano. Sabi nung isa, sa UAE, maitim siya. Sabi niya, hindi pa siya pumuputi. Taginita. Pinagagamit ng ano yun? Stringent. Ay, hindi na pantay. Yung dito, naiwana. Tawa kayong tawa, minsan gawagamit din tayo. Ano? Kasi nga minsan, ang gusto natin kopyahin yung standard ng mundo. Pero sa Lord, mahal ka niya originally, mahal ka ng Diyos. Kahit na ano itsura natin. Kahit na ano pa yung naging buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, love na love ka ni Lord. Kaya pinipilit ka niyang maibalik sa kanyang presensya kasi alam niya na palayo tayo lahat eh. Hindi naman dahil mabuti, yung gumagawa tayo ng mabuti, mapupunta ka sa langit. Dati yun ang paniniwala natin. Sabi nga ng iba, pag gumawa ka ng masama, minus point ka sa langit. Minus point. May kwentahan ba doon? So number one, na mga kailangan natin while we are returning to God, number one is time. Sabi ng salita ng Diyos in Joel 2 verse 12, returning to God needs your time. Sabi ni Lord, turn to me now while there is time. Again, pag nawala na ng oras, hindi ka na makakabalik. But praise God, sabi mo sa katabi mo, thank you talaga sa buhay mo. Nakabalik tayo. Nasa presence tayo ni Lord. There are certain things in life that are not in unending supply. Meron palang mga bagay sa buhay natin na hindi overflow or hindi abundant or unending. Katulad ng time. Sabi mo sa katabi mo, time is limited. Ang time, hindi mo uli mapoproduce. Hindi ka makakapag-produce ng panibagong time. Kung ano ang ginawa ng Diyos na oras, yun lang. There are no overflow, there are no turning back as well sa time. Hindi mo mababalik kayo nakaraan. Kaya yung mga time machine, iloloko lang tayo nung ganong movie na ikaw naman nangangarap na mabalikan mo yung nakaraan mo, hindi na. Unless may hinahabol ka dun sa yung ex. Hindi na po. The time is limited. Amen? That's why the Bible, the Word of God, Ephesians 5:16, tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Basahin natin, 1, 2, 3. Redeeming the time because the days are evil. Anak, pakilagay mo sa Ephesians 5:15 hanggang 16. Para pag makita natin. Okay. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. May NIV ka. Sige, NIV. Ayan. O, basahin natin. 1, 2, 3. Be Careful then Ulit, hindi lang be careful. Ulit, 1, 2, 3. be very careful Yun. then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Tinuturuan tayo na maging maingat, maging sobrang maingat. Kung paano tayo mabubuhay, bakit? Hindi bilang unwise, kundi bilang wise, at gawin daw natin. We redeem the time, every opportunity, let's take it. Because the days are evil. Pasama ng pasama ang mundo. Hindi po natin mababago yun because that is already written in the Word of God. During last days, sa huling panahon, yung mga masasama, lalong sumasama. Pero yung mga mabuti, lalong nagpapakabuti. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, maging matalino tayo sa pamamagitan na tinetake mo every opportunity, every time you have, you spend it for God. Every time that the Lord is gifting you, bigay mo kay Lord yung oras na yon. Ngayon, ang daming reason para gawin kang abala ng mundo. Tama po ba? Yung series na lang. Ilan ang minuto ang isang series? Sabi ko, ano yung pinapanood nyo? Squid Game. Tapos puro patayan. Sabi ko sa pamangkin ko, wag ka na manonood yan ha. Puro dugo. Madugong panoorin. O anong pumapasok sa heart natin? Hindi madugo. Amen? Kailangan gamitin natin ang ating oras. Amen? Para tayo ay makagawa ng mga bagay para sa Diyos. Para makabalik ka. Pag nakabalik ka na, ang kailangan kang manatili. Amen. Sino dito pag nakabalik ka dun sa lugar na gustong-gusto mo? Sino gustong umuwi ng Pilipinas? Ayaw mo nang bumalik dito. Amen. Sabi nung isa. Pag tayo'y nandito, uwi ka sa Pilipinas. Tama ba? Sabi mo pa dito, baka hindi na ako bumalik. 5 taon lang yung plano ko eh. Masarap kasi sa Pilipinas. Nandun yung mahal mo. Pag nasa Pilipinas ka naman, sabi mo, parang ayoko nang bumalik sa... parang gusto mo nang bumalik dito sa UAE. Kailangan na namin ng panggasolina. Nauubos na. Kinukondisyon mo na uli yung anak mo. Anak, mga 2 taon na lang uli si Mami. Sabi ng anak mo, Mami, pwede ba sumama ako sa UAE, sa Dubai? Ikaw naman natulo agad yung luha mo. Amen? Kasi nga, masarap dun sa lugar na kung saan nandoon yung heart mo. Yan yung pangalawa. Pero bago ako bumalik doon, bago ako pumunta doon, dito muna tayo, balik tayo sa oras. Sabi mo sa katabi mo, oras. Mahalaga na pagbalik, yan. Mahalaga na pagbalik natin, pagbalik natin sa Diyos, dala-dala mo yung oras mo. Bigay mo yung oras mo kay Lord. Amen. Give your time for God. Sino dito naglalaro ng basketball? May timing ba ang basketball? Ilang minuto ang isang quarter? Kuya Alex, ilan? Depende. 10 minutes? Ngayon, pag maganda yung laban, may overtime. Wala na? May overtime ba yun? O trabaho lang may overtime? Trabaho lang natin may overtime. Ano yung fellowship namin? Sumama po kayo sa mga men's. Meron silang fellowship every second ba and fourth? First and third. Okay, sama po kayo. Ang nilalaro nila ay patintero. Naghaharangan sila. Nasaan na ba kayo? Naghahabulan.
Anong oras ang call time natin? Titinginan yung iba ay nagja-jogging na, okay? Isesend daw kayo sa Iraq. Okay. Oh, malakas ang tawa ni Dave. Amen po siya. Amen. Di ba yung mga games sometimes, okay, yung mga games na pinapanood natin, soccer, volleyball, basketball, sometimes nagkakaroon yan ng extra time. Pero sa buhay natin, kung ano na yung time, yun na yun. Ang 24 hours cannot be 25 hours. Walang addition. Pag sinabi mo ang kitaan natin ay alas 12 ang meet up natin. Hindi alauna. Okay? Sa ano lang daw yung Filipino time. Wala na yon, cancel na. Amen. Wala tayo sa Pinas. And hindi ka na rin, you're already a Christian. Therefore, make every day count for your life. Ingatan natin na araw-araw ay nakikita mo na productive ang araw mo. The Lord ordained my steps. Proverbs 20:24. Ang sabi ng Proverbs 20:24. Pwede bang hindi umandar ang orasan? Ang bilis ng oras, na. 1:45 na. Ito, sino yung mga mahilig matulog? Hindi. Tingin ko yung steps. Wala na ba lalaki yung natin? Ready? 1, 2, 3. A man's steps are of the Lord. Yeah. How then can a man understand his own way? In other translation, NIV nga anak. A man's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand his own way? Bakit ko po nabanggit ito? Nang ako po ay magbakasyon, wala ho talaga yun sa plano. At talagang challenge ko lang yung kumpanya ko kung papayagan ako umuwi ng February. At sabi ko sa Lord, Lord, give me a word na ibubuk ko yung ticket ko. And then sabi nga ng Lord, 'di ba? Sabi niya sa akin, go back to your homeland. So binuko agad ang ticket ko. Pero wala akong plano kung anong gagawin ko sa Pilipinas. Unang-una, yung mga pamangkin ko may pasok. Okay? Sabi ko, magtutulog lang ba ako doon? Pangalawa, ang February, maulan. Ulan ng ulan sa Pinas. Sino mga nasa Pilipinas? Yung mga umuwi. Okay? Di ba normally tayo, sinasabi natin, pag tayo magbabakasyon, kulang ang oras. Kulang ang panahon. Doon pa lang sa pag-aasikaso mo sa bahay, kulang na kulang para makasama mo mga mahal mo sa buhay. Kaya anong ginagawa natin? During our vacation, we spend time with our loved ones. Pero wala nga po akong plano kung anong gagawin ko. Kaya nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, you direct my steps. You ordained my days. Every day, ang gusto ko mangyari ay yung kalooban mo. Sabi ng Holy Spirit, be ready. Kasi pag nag-pray ka ng ganyan, kailangan obedient ka. Parang kinabahan ako Parang sabi ko, okay. Kasi baka mamaya, nagpe-pray ka ng ganun, pag may pinagawaan Diyos, ayaw mo. Maya-maya dumating na ang mga wisdom ng Lord sa akin. At hindi naman ako nagme-message. May mga brethren talaga na nagme-message. And started to have the mission. Ayan, nag-mission po ako, nag-gift giving kami doon. Nagbisita ako sa mga pamilya ng ibang mga brethren natin. Sabi ko, Lord, kahit pala may pasok yung mga bata, mas masarap din pala na nandun kasi nga sa hapon ko na lang sila makakasama. Tapos magme-mission pa ako. Sabi ng Lord sa akin, ano ang prayer mo? Naku, parang umaatras na yung puso ko. Sabi ko, hindi. Ganito na lang gawin natin. Sama ko sila lahat. Alam niyo po, sinama ko yung buong pamilya. Kada linggo. Sabi ni Danessa, ate, wag mong pa-absenin ang mga bata. Hindi ako makapagpa-absent ng bata. May bilin ang magulang. Kaya sabi ko, okay, pagka Friday na ng gabi, lalarga na tayo lahat. Punta kaming Olongapo, kasama ko sila. Yung kapatid ko, punta kaming Isabela,
Ayan. Alam niyo na ma-maximize mo yung time with your family at the same time you are serving the Lord. And ang masarap doon, ang kasama mo, ang partner mo sa mission ay pamilya mo. Kaya pag uuwi kayo, i-desire nyo na mag-ano kayo ng kahit isa lang. Startan nyo na magkaroon ng isang mission work sa Pilipinas. Kulang nga po yung oras. Alam mo, pag nakagawa ka ng isang mission work, ito masasabi mo at the end of your vacation, thank you Lord, naging productive yung bakasyon ko. Naging kagamit-gamit para sa'yo. Isang mission pa lang yan. Amen? Dagdagan mo sa susunod. Ma-enjoy mo yan. Kasama ang iyong buong pamilya. Isama mo sila. Sila ang iyong ka-partner. Amen? At hindi magkukulang ang iyong araw na may spend with them. But the Lord will always make sure na na-spend nyo ng masaya, na-spend nyo ng productive ang araw with your family. Hallelujah. Tingnan natin ang Ecclesiastes 3:1. Ecclesiastes 3:1. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Remember that there is always a time for every purpose and season. 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthians 6:2. For he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Alam niyo po ba na ang paboritong oras ng Diyos ngay? Now. Sabi mo sa katabi mo, now na. Kailan ka magbabalik loob kay Lord? Now na. Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Now na. Kailan ka magbabasa ng kanyang salita? Now. Now na ngayon. That is what the Lord is telling us. Why? Now is the day of salvation. Sabi ng John 9:4, yung binasa natin kanina. Meron dong anak na meron dong blind. Okay? And in this world, there is so much of blindness. Alam po natin yan. At ang sinasabi ng Lord, I must work the works of Him who sent me while it is day. Merong time para magawa niya yung paglilingkod niya na yon. This is Jesus. Habang ito'y araw. Why? The night is coming when no one can work. Huwag mong hintayin na dumating ang panahon na disable na tayo bago tayo magbigay ng oras sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, now is the time. Proverbs 27 verse 1. Proverbs 27 verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. Yung iba, sobrang dami mong plano sa future. Tama ba? Kaya katrabahong-trabaho ngayon. Overtime dito, part-time doon, para pang bukas. Sino nakakaalam ng bukas mo? Sabi mo sa katabi mo, may bukas ka ba? Sino nakakaalam na may bukas tayo? Only the Lord knows the time of our lives. But ang gusto ng Diyos sa atin, ngayon pinahahalagahan mo ang oras na biyaya niya sa iyo. Amen? Amen. Gamitin natin ang oras at panahon para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Proverbs 27 verse 1. Returning to God needs our time. Yan yon. Psalm 90 verse 12. Sabi ng salita ng Diyos, so teach us to number our days. Tulungan tayo na bawat araw maging mahalaga sa atin that we may gain a heart of wisdom. And number 2 that we need when we are returning to God is our heart. Una is time. Pangalawa, needs your heart. Returning to God needs your heart. Sabi ng verse in Joel 2:12, give me half of your heart. Half ba? Kalahati lang? Ano sabi doon? Give me
All. He's talking to a nation. Sa buong Israel. Hindi pwedeng 2-3 lang. Kailangan kayo lahat na may puso, lahat ng puso. Bumalik sa akin. Kaya nga masarap pong pangarapin na hindi lang ikaw pati pamilya mo na bumabalik sa Lord. Amen. Ang hirap pong share ng family ko. Hindi, wag mong sabihin yon. Lagi mong i-confess. Madali nang sharean yung pamilya namin. Madali na to. Madali nang mawin ito. Ay, pagka naranasan mo biyaya ni Lord, madali na to. Lalo na kapag blessed ka na. Kaya ang ginagawa ng Diyos, alam nyo ba ano nang ginagawa? Binibless tayo. Tingnan mo yung katabi mo, blessed na blessed. Kaya nga lang, wag na lang mag-uutangan. Magbigayan na lang. Sabi ko sa katabi mo, bigyan mo ko. Ng mahabang pasensya at pangunawa at malawak na pagmamahal. Amen! Amen! Hindi naman pera agad. Iba pera na iisip. Meron ka rin pambigay. Saka, dagdagan mo na sa susunod. Sabi sa katabi mo sa susunod. But the Lord wants us to give us all our heart. Pinalapit pa sila, come with fasting, weeping, and mourning. Lumapit, bumalik tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, kayo mga Israelites, balik kayo sa akin. Dala-dalangin yung puso. Lumapit kayo ng may fasting, weeping, and mourning. Fasting means may kababaang loob. When you are on fast, kaya mamaya may ano tayo sa lahat na naka 40 days. Remember that when we are on fast, hindi lang dahil sinasacrifice mo yung 1 meal. When we are on fast, we are humbling ourselves to God and telling Lord, yung ulam namin ngayong tanghali, hindi ko makain, mamayang gabi na lang. Lalo na pag may masarap na pagkain at masarap na ulam. Ulam pa din no? Ewan ko nga ba, bakit ba pag fasting ako, kung ano-anong pagkain ang nakikita ko. Sesend ko doon sa group namin. Parang masarap ito. Para lang naman. Pero yung katotohanan po na when we fast, we are dinidisiplina natin yung sarili natin. Itong flesh na ito, itong body na ito, hindi mo sinusunod. Halimbawa, gusto niya matulog. Meron kayong LG. Naka-fasting ka, sabi mo, hindi, fasting ako, tulog muna ako. Hindi. Kung kailan ka nga naka-fasting, doon ka mas lalong nakakasunod sa Diyos. Kasi yung body mo, na-overcome yung body mo ng Espiritu ng Diyos na nasa sayo. So it's not only abstaining, okay? Why with weeping and mourning? Give me all your heart. Tingnan natin ang 1 Samuel 7 verse 3. 1 Samuel 7 verse 3. Okay, basahin natin. NIV nga anak, palagay ako. Basahin po natin lahat. Okay, ready? 1, 2, 3. And Samuel said to the whole house of Israel, If you are returning to the Lord with all your heart, then rid yourselves of the foreign gods and the Astoreths, and commit yourselves to the Lord and serve Him only. And He will deliver you out of the hand of the Philistines. Amen. When we are returning to God with our heart, kasama pala doon ang paglingkuran siya. Ang dami namang ginagawa dyan sa born again na yan. Noon naman, nasimba lang kami 1 oras. Uwi na. Dito. Binigay mo na yung oras mo. Dadalhin mo pa yung puso mo. Maglilingkod ka pa. Anong gusto mo? Ano bang gusto natin? Sabi mo sa katabi mo, serve the Lord. Masarap po maglingkod sa Diyos kapag naunawaan natin ang katotohanan.
Kaya lang natin hindi na-enjoy kasi ang nakikita natin is naaabala tayo. Pero ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi kaabalahan. It's a privilege. Hindi ho lahat ng tao nakakapaglingkod sa Diyos. Aminin po natin. Hindi ho lahat ng tao may privilege na makapaglingkod sa Panginoon. But when your time has come, that the Lord is calling you, sabi niya doon sa mga Israelites, kung babalik kayo ng kasama niyong buong puso, then tanggalin niyo ang lahat ng inyong mga idol, ang lahat ng mga nauuna sa Diyos sa buhay niyo. Hindi lang yan about idolatry. It's all about the works na mas pinahahalagahan mo kaysa sa maglingkod sa Diyos. Marami pong ganyan. FB na lang natin. I-track nyo yung sa cellphone. May tawag dun eh. How many hours you spend? Yung tawag dun? Ayun na yun. Di ba? May ganon. Tingnan natin ilang oras tayo nasa FB. Hindi naman, pastora, sa FB nga nagsishare ako ng gospel eh. Okay, listen. Gawin nating makabuluhan ang ating mga social media accounts if we are using it. In every way na meron tayo, we ensure na nagagamit ito for the glory of God. Diba yan yung topic natin in our previous months? Na lahat ng nasa sa atin, maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. When we serve, so yung pong mga idols, strange gods, itong mga Ashtaroth, ito yung mga bagay na umaagaw ng attention or kumakain ng ating oras at panahon sa halip na naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maglilingkod tayo kay Lord. Tingnan po natin 2 Timothy 3 verse 1. Anak ko, may TLB ka dyan. 2 Timothy 3 verse 1. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult. Grabe ang salita ng Diyos no kanina. Anong sabi doon? Be very careful. Kasi why? Because in the last days, there will be very difficult times. Sobrang mahirap na mga oras at panahon in the last days. Pero anong sabi ng next verse? Okay. Hindi, ito lang. Sabi niya dyan, magkakaroon ng sobrang mahirap na oras. Pero hindi niya sinabi dyan na hindi mo kaya bilang Kristiyano. Magagawa mong mapagtagumpayan yan kapag nagsimula kang maglingkod sa Diyos ng iyong buong puso. Amen. Sabihin natin, hindi kalahati. Hindi 1/4. Kundi buong puso. Amen. Ang sabi po ng paborito niyong kanta, diba? Ano yun? Hide your word. Ano yun, Ruby? Ano? Ano yun? A heart that hides your word so that sin will not come. Thank you, Ruby. Ang galing. Pwede na si Ruby sa worship team. Praise God. Sabi na Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart also. Alam niyo po ba kung nasa ng kayamanan mo, nandun ang puso mo? Kaya nga kahit iwan mo yan eh. Parang yung puso mo nakakonect dun sa vault ng kayamanan mo. But never na yung puso mo nandoon sa kayamanan mo. It cannot be. Hindi lahat ng nasa puso ay kayamanan. Tama po ba? Pero lahat ng treasure mo, nandun yung heart mo. Yung puso natin could have sometimes evil din, di ba? Kasi sabi ng Word of God, guard your heart for everything flows in it. So pwedeng dumaloy ang kahit ano sa ating puso. Kaya nga sabi nung Psalm 119, verse 11, ito yon.
na para hindi malagyan ng anuman bahid ang ating puso, kailangan nananatili ang salita ng Diyos. At sabi ng Proverbs 3, verse 3 to 4, si Lord po ay high-tech. Kaya ngayon, okay na yung mga mobile ball. Proverbs 3, 3 to 4. Nauna na si Lord mag-tablet sa atin. Tingnan natin Proverbs 3, 3 to 4. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Verse 4. Ulit. Proverbs 3, 3 to 4. Let love and faithfulness never leave you. Anong gagawin? Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Ano mangyayari? Then, you will win favor and a good name in the sight of God and men. Iba, hirap na hirap ka sa pabor. Ito lang gawin mo. Magugulat ka. Yung favor ay lumalapit sa'yo. Proverbs 27 verse 29. Bakit mahalaga ang puso sa Diyos? Dahil diyan mo makikita kung may kahati ang Lord o wala. Proverbs 27, 29. 29, anak. Proverbs 27, 29. Surprise. Wala? Bakit? Saan napunta? Sige. Saglit lang. Proverbs 27:19. Pero okay din yung 9, ano? May heart din. 19. As water reflects a face, sino dito nananalamin sa tubig? Nakikita niyo ba yung face niya sa tubig? Depende sa tubig. So a man's heart reflects the man. Sa buhay pa lang natin, makikita mo na kung ano yung puso niya. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi sa itsura, kundi sa buhay niya. Nagre-reflect kung ano ang puso na meron siya. Kaya nga alam mo pag pag pusong bato Tama ba? Pusong bato, at saka pusong mamon. Pero nasa Bible yun. Sabi ng Lord, I will give you a new heart, not a heart of stone, but a heart of flesh. And last, number 3, returning to God needs our life. Kailangan po yung buhay natin. Hindi pwedeng oras lang, pero ayaw mo ibigay yung puso mo, ayaw mo ibigay ang buhay mo. Hindi pwedeng binibigay mo yung puso mo, pero wala ka namang oras, napaka-imposible. Ang sabi ng Joel 2:13, let your remorse tear at your hearts and not your garments. So not by physical or outward, but your life. Amen? Sabihin natin sa katabi natin, pagbalik natin kay Lord, kasama ang buhay. Kasama po ang buhay. Kasi ang totoo lang ngayon na meron tayong buhay, galing po sa Diyos. Yung buhay mo noon, nung wala ka kay Lord, napalitan niya ng magandang buhay. Do you believe that? When you are not in Christ, ang buhay mo sigurado, diretso ka doon. Kasi ang sabi ng Bible, isa lang ang paraan para
makabalik ka sa Ama. Hindi sa paggawa ng mabuti, kundi ang pagtanggap mo kay Jesus Christ. And when you accept Him as your Lord and Savior, nagpa-follow yung paggawa natin ng kabutihan. At hindi mo na binibilang yung kasi ang tinitingnan mo, kaya mo nagagawa ito, kasama mo si Jesus Christ sa buhay mo. That's why your life is a life of Jesus. A life of victory. Tingnan mo yung katabi mo, life of success ang meron niya. Walang defeat. Wala na ding utang. Paano ba yung pastora? Yung buhay na walang utang. Mangyayari sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa iyo. Kung may utang ha, pero kung wala ka namang utang, you will overflow. Alam niyo, para mawala sa inyo, burahin niya yung word na utang sa buhay niya. Do not speak about it. You always trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Speak about His provision. Salitain mo. Pwede ka magsalita that let there be a miracle in your life na mula sa wala magkakaroon in the name of Jesus Christ. Alam niyo po, nag-mission ako. Bago ako umuwi, I gave my first fruit. As I said, this is for God's glory. Habang nagmi-mission ako, sabi ko, Lord, pamasahe kasama buong pamilya. Sige, renta kami ng van, kuha kami ng sasakyan. Yung isa kong pinuntahan, malelate na ako, nag-grab. Mula dun sa SM Calamba, nasan si Cyril. Galing kami doon SM Calamba. Pupunta kami sa San Pedro, Laguna. Hindi ko alam paano pumunta. Sabi ko, grab na lang. Book ako ng grab. 1,000 binayaran ko. Malaman ko, Cyril, nandun lang sa may SM Calamba, ang terminal ng San Pedro. At nung pabalik kami, sabi ko, paano po kami babalik? Saan kayo babalik? Sa SM Calamba. Ay, nadaan na po ang jeep dyan. Meron din dyan coaster. Sabi ko, nag-book pa ako ng Grab. 1,000. Pero hindi ko pinanghinayangan. Alam niyo kung bakit? Bago ako umalis, may nag-abot sa akin. Binalik yung pang-Grab ko. Hindi naman nila alam yun. Bumalik po lahat ng mga inilabas ko para sa mission, for God's glory. Pumunta kami ng Olongapo. Hindi ako nag-expect ng anything because you know what happened to Pastor Sam. Na-opera po siya, but now he's fine. Ay, sabi pala namin, di na natin gagamitin yung word na fine. Kasi iba na-fine. Now he's blessed, more than blessed. And he's restored, total healing ang deklarasyon natin kay Pastor Sam. At ang makita lang sila doon ay very rewarding po. Lalo na makikita mo. That's why yung ating Rhapsody of Reality na nakaraan, you commit yourself to preach the gospel. Sabi mo sa katabi mo, commit yourself to preach the gospel. Kasi kailangan ng maraming mag-share ng gospel ng Diyos na hindi mo lamang makitang nasharean sila, kundi nakikita mo na yung tinanim doon, lumalago sa Panginoon. Amen? You desire it kasi biyaya ho ng Diyos sa atin yan. Sa ating lahat na nakakakilala sa Panginoon. It's a gift of God. And you can do it with the power of the Holy Spirit. We cannot outgive God. When you do His works, He will provide. Punta ako na Isabela, mamaya may nagtatanong, Pastora, mayroon na magsasend. Ito po, love gift namin sa inyo. Sabi ko, hindi ako nag-ano, na love giftan niyo ako. Pero pwede din. Kasi bago nyo pa ibigay yun, nagamit na yun sa mission. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Diyos. And have this, hindi ko sinabing gayahin nyo ako, but gawin natin ang salita ng Diyos. Have the mission. Serve the Lord, love Him, return to God, bring your life into the works of in the kingdom of God. Ayaan mo yung buhay mo nagagamit sa gawain ng Diyos. May reunion kami. Presidente po ako mula elementary. Mula grade 2, presidente ako hanggang high school.
At dun sa message, may reunion kami ng March 2. Ay, flight ko yon. O March 1. Hindi ho ako nagre-reply. Kasi nagtatanong ako sa Lord, attend ba ako, Lord? Or ayoko kasing umattend. Pero kung gagamitin ako doon, gugustuhin ko din. Siyempre, that's our ano. Pero nung isang beses accidentally, na-open ko yung group message. Meron nang nangumusta sa akin na personal, pero hindi ko rin pinansin. Tapos, ginawa ko, nilagay ko na agad siya sa archive. Maya-maya, mayroong nag-post doon. Pakisabi nga pala sa mga kaklase natin na nakakabasa ng mga message natin, pakisabi na nakikita namin na nasin nila yung message. At pakisabi magbigay sila ng kanilang ambag. Kasi may ambagan. So alam ko na ako yung tina-target nila dahil nga ako yung presidente, ako dapat yung mag-i-initiate nun. Pero alam niyo po na, I know that there will be a perfect time for them. Lagi ko rin pinagpe-pray yun. Pero mas nag-focus ako dito sa mission na ang Diyos ang nag-ordain. Amen. Alam ko na yung bago pa ako umuwi na meron kaming reunion. At talagang pinag-pray ko sa Lord whether I go or not. Pero yun nga, ayoko rin talaga. Sa simula, ayoko rin din talaga. At alam ko, sinamahan ako ng Panginoon para magkaroon pa ng time. Pero yun nga, sabi mo sa katabi mo, maglingkod tayo sa Diyos. Especially now, ang fear ko lang doon is condemnation. Kasi syempre doon, inuman, sayawan, kainan. Tapos, yung iba doon sa mga kaibigan namin, ako ang president, si Sharon ang kung kilala niyo si Sharon, na nasa KSA ngayon. Sharon, siya yung dati sa Qatar. Magkaklase kami. Mas matalino lang siya ng konti. Okay. Kasi, valedictorian eh. Dapat ako yun. Mag-best friend kami na ni Sharon. At ako presidente, siya yung aking vice. Dun sa, namin. Nakita ko nag-ambag siya. Pero ang inaano ko dun is, I wanted to pray for more. Na magkaroon ako ng courage na ma-sharean po yun. Katulad nyo, hindi rin kami laging ganong katapang. Pero kailangan i-desire natin. Na sa pagbalik natin sa Diyos, ngayon na nasa Panginoong Hesukristo na tayo, kasama yung buong buhay natin na walang reservation. Alam ko marami sa ating may pangarap. Sino dito may pangarap? Ako rin po may pangarap din ako. Kanina nga ba naglalakad ako dun sa banyo, ganyan ako maglakad. Nangangarap din po ako ng lupa. Nangangarap din ako ng sasakyan. Kaya yung pangarap kong lupa, sabi ko, Lord, kaya ako nangangarap ng lupa kasi I have a mission na matayuan to ng New Life Foundation. At nagagawa ko pa rin yung vision ng foundation na yon. Pero sa small area lang ng buhay ko. Yung ng chances dahil nga nandito ako. And kaya rin ako nangarap ng sasakyan. Sabi ko nga, malaki ng sasakyan. Kasi para pag nagmi-mission, talagang maraming maisama. Kasi kailangan din talaga. Pero ang tinitingnan ng Diyos doon ay ang gagawin mo kapag ka meron ka na ng lahat ng yan. May tatlo nga palang tao lang akong i-mention or tatlong sitwasyon ng buhay natin when we are serving God. Balikan ko lang. Serving God when all things are fine. Diba? Maraming ganyan. We serve the Lord when all things are fine. But when difficult time has come, then we are gone. Diba? Minsan may mga ganun eh. We tend to serve the Lord dahil fine lahat sa buhay natin or it's okay. Pero pag nasa difficult times, nawawala tayo. Yung pangalawa naman, they serve God while things are not fine. Yung bang habang hindi pa maayos sa buhay nila, wala silang trabaho, wala silang ganito. They serve the Lord with all their hearts. Pero pagka nakatanggap na sila ng blessing, na nakuha na nila yung nais nila, then nawawala din sila. Pero meron din pangatlong sitwasyon that we serve God
No matter what is the situation of their life. And I believe yung katabi mo yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. That no matter what our situation ng buhay natin, we will continuously serve the Lord and love the Lord with all our heart and with all our soul. Tayo po lahat ay magsitayo. Ora basya lalabas si kararahane.